po sa inyong lahat. Bago ako magsimula sa aking homily na nadi-disturb lang ako. Marami nagpapaypay sa likod. Mainit po ba sa likod? Punta po kayo dito sa harap natin. Dito sa harap, pagkatapos ng misa mamaya, naka-jacket na kayo, nalalabas. Medyo pinatay yung ceiling fan sa likod kasi titipid tayo sa kuryente. Malaki ang babayaran natin sa ating construction dito. Hindi, joke lang po. Pero dito kayo sa harapan para may mga bakante pa naman po. Anyway, nung nakaraang linggo, or a couple of weeks ago, may nakita akong post sa Facebook tungkol sa isang nanay na niregaluhan ng kanyang anak ng tinatawag na money cake. Alam niyo ba yung money cake? Very common siya, yung ginaganon. Yung nanay niya, walang kaalam-alam. Siguro, nasa 70 plus years old na yon. Binigyan siya ng money cake ng kanyang isang anak na nagtatrabaho, I think, sa isang call center. Tapos, nung nagsimula siyang buksan yung money cake, meron siyang nakitang pera. Okay? So, habang binubunot niya, mula sa may 20, may 50, tapos tingin yung nanay sa kanyang anak, ano ito, sabi niya, nay, sige, enuhin mo lang, bunutin mo lang. Hanggang sa dumating na sa 100, so nagkaroon niyang idea yung nanay na, naku, palaki ng palaki ang amount na ito. Excited yung nanay, excited. Hanggang sa dumating na 500 na, hanggang sa 1,000. Hanggang sa natapos yung pagbunot niya, tuwang-tuwa yung nanay, tuwang-tuwa. Tas kuhang-kuha sa video na pinost ng kanyang anak, na sinasabi ng kanyang nanay, anak, maraming salamat, mahal na mahal mo talaga ako. In-embrace siya ng kanyang nanay. Nakuha na sa kamay niya yung mga pera, anak, maraming salamat, mahal na mahal mo talaga ako. Para sa atin, para sa isang taong killjoy, sa isang taong killjoy, sabihin niya, mahal na mahal dahil may pera. Kung walang pera, hindi ka mahal. Para sa atin na hindi mga killjoy, sasabihin natin, dapat lang, di ba? Sino ba naman ang aayaw sa pera? Mga nanay na nandito, binigyan kayo ng pera ng anak nyo na sa birthday nyo, tatanggapin nyo, di ba? Pag di nyo tinanggap, i-donate nyo na lang sa ating simbahan. Anyway, tuwang-tuwa yung nanay. Pero pwede rin nating isipin, kung ito ang sukatan ng totoong pagmamahal, siguro, sasabihin natin, napakamahal pala pag nagmahal ka ng totoo. Kung ang sukatan ng totoong pagmamahal ay pera, ay ari-arian, mga material na mga bagay, pwede nating isipin, sa mata at pananaw ng mundo, mahal ang totoong pagmamahal. Kaya nga siguro, iilang mga tao lamang ang pinipiling magpakasal sa simbahan. Diba? Simula nung dumating ako dito sa Peñafrancia, mabibilang ko pa lang yung mga kasal natin na ginawa sa ating simbahan. Mag-aapat na taon ako ngayong taon, mabibilang ko pa lang kung iilan ang mga nagpakasal sa ating simbahan. Maliban na lamang syempre sa kasalang bayan. Pero yung individual na pupunta dito para magpakasal, iilan lang po na ating mga kaparokyamo na kasama sa ating parokya. Iilan lang. Dahil ang pananaw natin, ang magpakasal sa simbahan, mahal. Gagastos ka sa bulaklak, aayusin ng simbahan. Magkakaroon pa ng motif sa mga damit ang mga ninong at ninang, magpapakain ka. Mahal nga naman talaga, di ba? Sasabihin natin, ayoko na lang magpakasal sa simbahan. Mahal kasi. Kaya pinipili ng ibang mga tao, civil wedding na lang. Pero pag nag-civil wedding, ganon din naman pala. Gagastos din naman pala.
Yung ibang mga tao, wala na lang wedding. Diretso na lang. Lipat na lang tayo ng ibang bahay. Ito nga ba talaga ang totoong pagmamahal? Pero alam niyo po, hindi ito ang sukatan ng Diyos. Hindi ito ang sukatan ng ating Panginoong Hesus sa totoong pagmamahal. Ano nga ba ang totoong pag-ibig para sa Diyos, para kay Hesus? Pwede ba nating sabihin na totoong pagmamahal, totoong pag-ibig para sa isang nanay ang bumangon sa madaling araw, ipagluto ng almusal ang kanyang asawa at mga anak? Pwede ba nating sabihin na totoong pag-ibig yon? Pwede ba nating sabihin na totoong pag-ibig para sa isang tatay na makipagsiksikan sa tren, sa MRT, makipaghabulan sa mga jeep para sumakay dahil sila ay breadwinner sa pamilya, kailangan niyang itaguyod ang kanyang pamilya? Pwede ba nating sabihin na totoong pagmamahal yon? Pwede ba nating masabi na totoong pag-ibig para sa isang estudyante na mag-aral ng mabuti, ipasa ang kaniyang mga leksyon, alang-alang sa kaniyang mga magulang na nagbabayad, nagpapaaral sa kanya? Pwede bang maging sukatan ng totoong pag-ibig ang ganon? Pwede po. Pwede po. Dahil para kay Jesus, ang totoong pag-ibig ay yung nananatili. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyong binasa, sabi niya, manatili kayo sa aking pag-ibig, tulad ko. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Ang manatili sa pag-ibig. Para kay Jesus, ang totoong pag-ibig, yung patuloy na nagmamahal kahit nasasaktan, kahit may mga pagkakataon na hindi sinusuklian ang pagmamahal, nananatili sa pag-ibig. Yung isang asawa na kahit humaharap ng kataksilan at maraming hamon, sa kaniyang kabiyak, pinipili pa ring ibigin ang kaniyang asawa at itaguyod ang kaniyang mga anak. Yun po ang totoong pag-ibig. Yung totoong pag-ibig, yung para sa isang anak na nahihirapan man sa kaniyang buhay pag-aaral, pero iniisip niya, kailangan kong gawin ang lahat na pumasa at matapos sa pag-aaral para sa aking mga magulang at sa aking kinabukasan. Nahihirapan man, pero nananatili sa kanyang pag-ibig sa kanyang mga magulang. In the same way, sa ating pananampalataya, isang pagpili sa ating pananatili sa pag-ibig sa Diyos ang magsimba araw-araw, kahit mainit sa loob ng ating simbahan. Isang pagpili sa pananatili sa pag-ibig sa Diyos ang pumunta dito sa ating simbahan kahit tinatamad tayo, kahit wala tayo sa mood. Isang pagpili sa pananatili sa pag-ibig sa Diyos ang gawin ang lahat sa ating sarili kahit inconvenient sa atin. Isang pag-ibig sa pananatili, isang pagpili sa pananatili sa pag-ibig sa Diyos ang patuloy na pagtulong sa kapwa kahit wala kang nakukuhang kapalit. Isang pagpili sa pananatili
sa pag-ibig sa Diyos, ang patuloy na depensahan ang ating pananampalataya kahit maraming kumakalaban. Isang pagpili sa pananatili sa pag-ibig sa Diyos, ang patuloy na magsimba, ang patuloy na magdasal, kahit may mga bagay na hindi tayo sumasang-ayon sa mga turo ng simbahan. Mga kapatid, ano po ang ating sukatan ng pag-ibig sa Diyos? Ano po ang inyong sukatan sa inyong pag-ibig sa Diyos?